Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan na naririto sa northern part ng Amerika, sa California ako. So ako po ay aawit ng kanta na himno. Ito ay aking ginawa lang ngayon, mga 5 minutong nakakalipas. Para po hindi po ma-copyright yung aking mga video po rito. Lagi na lang akong naghihintay sa iyong muling pagbabalik, O Panginoong Hesus. Sa bawat araw ako'y tumatanaw sa langit at ika'y aking hinihintay. Ulitin ko. Lagi na lang akong naghihintay sa iyong muling pagbabalik, O Panginoong Hesus. Sa bawat araw ako'y tumatanaw sa langit at ika'y aking hinihintay. Pangako mong muli magbalik upang kami iyong tubusin. Sa lupang ang buhay ay puno ng hinagpis, O Jesus, kami ay hanguin. Lagi na lang akong naghihintay sa iyong muling pagbabalik, O Panginoong Hesus. Sa bawat araw ako'y tumatanaw sa langit at ika'y aking hinihintay. Ang pangako mo'y muling magbalik upang kami iyong tubusin. Sa lupang ang buhay ay puno ng hinagpis, O Jesus, kami ay hanguin. 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 Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Itong kanta na to ay ginawa ko lang ho. Kagagawa ko lang ho. At habang nagigitara ko kanina ay ganoon naman ako kalimitan eh. Habang nagigitara, maraming melody na pumapasok sa akin. Siguro kung sinusulat ko ay nung nasa Philippines pa rin ako. Kalimitan, nagigitara ako.
sa isang sulok. Minsan habang sumasakay ng jeep, di ba? Tahimik yung walang music yung ano, nakakaroon ka ng imahinasyon na kanta, nakikita mo bawat paligid mo. So, marami ako nagawang kanta noon, kaso naiwan ko na ron. Nakalimutan ko na yung letra at saka tono. By the way, Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At kung wala pa sa inyong nakakapag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe. Ito po ay hindi po ito tinatawag na monetized video. Just a video, a regular video para sa ating pong lahat na ikatututo at ikalalakas sa ating pananampalataya. Hindi po ako nagpapabayad. Hindi po ako nangongolekta ng anuman. Lagi kong inuulit-ulit yan sa mga video ko. Wala po. Wala pong ganun. Ang sa akin lang po, ibahagi ang salita ng Diyos. At kahit nung nasa Pilipinas ako, nangangaral noon, ay hindi ko ugali humanghingi ng pera sa tao o anuman. Nag-share ako ng gospel sa kanila, that's it. Pag tapos na, ay back to, yung kung anong gawain mo sa bahay, back to work sila. Ganun lang ho ako. Ngayon, kung kayo po ay available, ay samahan nyo po ako rito, makinig po tayo. Just recently lang, di ba, tinira na ng Amerika ang Iran. Kasi, for 45 years, I think 47 years, simula noon, na ang mga Iraqi, yung mga militant, maraming pinatay na Amerikano sa embassy noon. Hindi pa gumaganti ang Amerika. And then, lagi silang nag-chant na death to America, death to America, death to Israel. Laging ganun, banta ng banta. At walang presidente na malakas ang loob na anuhin sila kasi ayaw nila matalo sila sa election sa susunod. Mostly yung mga Democrats. Pero dumating si Trump. Si Trump ay, di ba, muntik na siya ma-assassinate. At hindi yung drama yun. Kasi ang pumatay sa kanya ay isang merong galit sa mga Republican, ganyan. According sa mga investigation. Until now, meron pang investigation kung sino ang pinaka-mastermind. Pero kasama yun sa gulo na nangyayari sa mundo. Ang tanong dito, marami nagtatanong, kahit nasa Pilipinas ako, ang nagiging nagiging palatandaan kung darating na ba ang Panginoon o kung merong kaguluhan sa Middle East, especially Middle East, Israel, ay iyon ba ang sign? Tandaan niyo, sinabi ni Jesus Christ na maraming mga digmaan na darating muna, rumors of war and wars. At kapag dumating yung digmaan na yon, ay hindi nangangahulugan na yun na po ang katapusan ng sinasabi ng Panginoon. Ang isa sa palatandaan din na walang nakakaunawa nito at hindi rin nila eksaktong masabi kung kailan talaga ay yung the rebuilding of the third Jewish temple. Ito yun, rebuilding. Yung pagtatayo. Yung unang templo ng Diyos, actually hindi pa templo nun, parang tent. Teka lang ho medyo maingay. Pinutol ko na. Noon, tent. Ayun ang ginagamit nila. Doon nila, kinokobera nila ng tent nila yung Holy of Holies. At yung Holy of Holies na yun, ayun yung kabanantipan ng Diyos. Dala-dala yun nina Moses noon, nina Joshua. Ang mga baliho nakakahawak lang mga Levites. Ayon sa utos ng Diyos kay Moses. Si Moses ay isang Levites din. Kaya kinokobera nila. Hanggang sa dumating si King Solomon, ipinagpatayo niya ng templo, yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant. Ayun lang yun. Tapos merong mga susunugan sila sa outer part ng Ark of the Covenant, yung Holy of Holies. May Holy Place muna and then Holy of Holies. Pagkatapos sa middle no, na yung Ark of the Covenant. At yung Ark of the Covenant na yun ay until now hindi nila na nakikita kasi panahon ni Nebuchadnezzar ay wala na nabanggit nun. Pero marami nagsasabi na naitago raw po ng mga scribes yung Ark of the Covenant. At may mga ibang debate nga na sinasabi, dinala sa Ethiopia. Yung dinala sa Ethiopia ay replica lang yon
Kasi naging asawa ni King Solomon yung Queen of Sheba ng Ethiopian Queen. Naging asawa niyon at nagpadala ng yung Ark of the Covenant na replica lang. So replica yon, binigay niya sa anak niya ron na naging anak niya doon sa Queen of Bathsheba. Naging asawa niyan. Isa sa mga asawa. Concubinage o concubines. So until now, hinahanap nila yon. At sabi nga ng iba, kapag nakita daw yon, ay ang mangyayari ay darating ng kawakasan kasi ayun talaga hinihintay. Nung Second Temple, kasi pinatatayo pa yung panahon ni Ezra, ni Nehemiah. Kung maalala nyo, nung bumalik na sila from yung yung pagkaka-exile nila sa Babylon at saka sa Persia, ay bumalik na sila at tas tinayo nila. So hanggang dumating yung mga Greeks tsaka mga Romans ay patuloy pa rin na inaayos nila o nire-repair yung yung temple. Phase by phase yun nire-repair. Hanggang sa dumating si King Herod until nung 27 BC ay 18 BC ay nagsimula na at hanggang sa panahon ng mga 27 AD ay ongoing pa rin yung renovation. Subalit ayun yung templo na naabutan ng Panginoon sa Kristo. At sinabi ng Panginoon, yung templo na yon ay mawawasak. Wawasakin yon. At ayun na nangyari nung 70 AD na winasak ni Titus ng Rome ang tinatawag na templo na yon. At yung historia na sumulat si Josephus, Flavius Josephus, ay matalik na kaibigan o kaibigang malapit ni Titus. Kaya alam niya. At sinabi ni Josephus na totoong mayroong Hesukristo na lumakad among us, sinasabi niya, Jesus of Nazareth o from Galilee. Sinasabing ganun. At may mga alagad din siya. So dito, ang sasabihin ko sa inyo is rebuilding of the third temple and the appearing of the Antichrist. Yung text natin doon ay mababasa natin sa Daniel chapter 9 verse 27. Babasahin ko. Daniel 9:27. Pay attention and listen very carefully. Verse 27, chapter 9 ng Daniel. Then he, ang tinutukoy niya yung Antichrist na darating, then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Yung 1 week na tinutukoy rito sa ginamit is actually 7 years, for 7 years. But in the middle of the week, in the middle of the 7 years, so 3.5 years, he, the Antichrist, shall bring an end to sacrifice and offering. So, ipatitigil niya ang sacrifice and offering kasi sa panahon niya, yung 3.5 years niya, it's a peaceful time sa Israel na mangyayari at itatayo nila sa loob ng 3.5 years only yung templo na paglalagyan ng Ark of the Covenant kapag nakita na nila yung Ark of the Covenant. And sabi rin dito, in the middle of the week, which is 3.5 years, the Antichrist shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination, ito na, yung wing of abomination na sinasabi ay, maalala ninyo na yung Holy of Holies, yung kabanantipan ng Diyos, meron 2 cherubim na nag-overshadow doon sa kaban, sa loob, nakaganon yung mga pakpak nila. Ito, ang gagawin niya, meron tinatawag na wings of abomination din siya. Wings, hindi lang isa, wings of abomination. Yun na gagawin niya. Meaning, abomination na gagawin dito ay, mamaya medyo paliliwanag ko ng husto sa inyo. Yung abomination, kasuklam-suklam na gawain, ay ayun ang magiging cause ng desolation doon sa Temple Mount. Even until the consummation which determined is poured out on the desolate. So nakatakda na yung tinatawag na pagdating ng abomination at yung desolation na naging cause nito ay dahil sa abomination na tinanggap ng Israel, ng Jewish people
na nakapag-sign sila, nag-sign sila ng deal for 7 years, pero ito pala ay tragic end ng mga tao sa panahon na yon. Sa Mark chapter 13 verse 14, ang sabi rito ni Jesus Christ natin Panginoon, Mark 13:14, "So when you see the abomination of desolation spoken by Daniel," yung binasa natin Daniel 9:27, spoken by Daniel the prophet, "standing where it ought not, let the reader understand." Tayo yon, reader. Lahat sino man sa atin na nakakaalam ng salita ng Diyos. Let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. So yung mga nasa Judea raw ay tumakbo na lang sa bundok. Ang bundok na tinutukoy ng Panginoon dito ay either Mount of Olives o yung mga bundok na malalapit doon sa papuntang Jordan, sapagkat doon dapat sila magtatago. So, maaari magtago sila sa mga bunkers na gagawin nila doon sa lugar na yon. At yung sa may Petra, sa may desert pa ng kabilang ng river, ng Jordan River, na yun ang laging taguan ng mga Hudyo ng mga panahon na yon, ng Old Testament at nung panahon ng mga Romans. Anong sabi rito? Merong dumating at ang buong Israel, ang leadership ng Israel ay nag-sign ng 7 years peace deal. Ito yung peace deal talaga to. Pero yung isang tao na yon, kaya nila tinanggap ay dahil yung sinasabi ko sa inyo na meron siyang dugong Jew. Kasi si Dan, makikita nyo, isa sa mga anak ni Israel, ni Jacob, ay sa kanya lalabas yung snake na tutuklaw sa rider ng horse. Alam natin, yung horse is, yung rider ng horse na yon ay ng military. Mga forces yon, puwersa. Siyang magiging ahas. Siya ang magkakanulo. Tandaan ninyo, sa hindi nakakaalam, ang Antichrist ay hindi siya foreigner. Hindi siya foreigner. Kasi ang mga Hudyo ay hindi nila tinatanggap o maging leader ng kanilang bansa kahit tumakbong pagka-presidente, kinakailangan siya ay Jew. Siya, ang ninuno niya ay Jew. Ngayon, anong gagawin ni Satanas? Yung natural niyang gawain lagi, na maglalagay siya ng isang traidor na Hudyo lagi. Paano nangyari yon? Sa panahon, nagsimula yan sa panahon. Panahon ito, ni Israel at saka ni Iso. Si Iso, dahil yung birthright niya ay nireject niya sa isang platong pagkain lang, sa isang platong beans, ay nanumpa siya na ibinigay niya kay Jacob yung birthright. Kaya yung blessing and birthright ay napunta lang kay Jacob. So yung mga klase ng pag-atake, kung maalala ninyo yung isang paglabasin ng Moses, may isang propeta doon, prophet for hire, na 'di ba pati yung donkey nagsalita sa kanya na wag mong susumpain ang pinagpala ng Diyos. Yun ay sa lipi yun ni Iso. Kasi ayaw niyang papasukin dun sa sa lugar ng Kanaan, yung mga anak ni Israel na inilalabas ni na Moses, nilabas ni na Joshua. Sa Bet Peor yon, yung nangyaring kasaysayan na yon. Doon, sa panahon ni Moses din, may mga traitor na lumabas, di ba? Yung mga traitor na mga Jew na mga Hebrew people na gustong bumalik sila muli sa Egypt. So laging sa kanila nanggagaling, tandaan ninyo. Ang isang hindi tapat at isang traidor ay hindi manggagaling sa ibang lahi kundi sa kanila mismo. At hindi lang 'yon, makikita ninyo kahit sa panahon ni Moses, yung mga spy, nag-send siya ng 12 spy. Sino lang ang nagbigay ng magandang balita? Di ba si Joshua at saka yung isa pa? So yung 10 ay mga naging traitor, mga natakot. So Hudyo rin, Hebrew din sila, Hebrew. So makikita natin ng kasaysayan ay ganun.
At ano pa? Sino pa ang pwede natin sabihin na nagagamitin ng demonyo o ni Satanas para maloko nila o maloko ang Israel at siya'y pumayag sa pakikipag-deal doon sa Antichrist na hindi nila namamalayan, Antichrist na pala yun. Sino pa ba sa panahon noon? Marami pa, di ba? Kahit nung panahon nila Isaiah, propeta siya, makikita nyo yung ibang kings doon, yung nakikipagsabwatan sa ibang kings ng ibang bansa at para yung tinatawag na, kasi two kingdoms yan divided na, Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom na Judea. So yung Northern Kingdom na tinatawag na Israel. Eh di ba nakikipagkuntsaba sila o deal sila sa mga kalaban at para mapahamak yung Judea. Naglaban yun yung mga kings noon. At hindi lang yun. Isa pa, punta na lang tayo dito sa New Testament. Sino ang mga ginamit ng mga Hudyo para ang Panginoon sa Kristo ay maibayubay nila sa krus? Sabihin na natin si Judas Iscariot, di ba? Si Judas Iscariot, kasama pa siya sa inner circle. Ginamit siya. Kasi pinaglalaroan niya ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia. Nagnanakaw siya dun sa tinatawag na treasury, yung mga pondo nila para sa pagta-travel nila. Sino pa ba ang pwede? Yung sinabi na mabuti pa sa isang tao lang ang mamatay kaysa buong bansa ang mapahamak, di ba? Siya yung sa Sanhedrin doon. Siya yung pinaka-leader o pinuno na yun. Si Caiaphas, siya yun. So makikita natin dito na maraming ganyan na ang gagamitin ay mismong kadugo mismo ng mga Hudyo para maloko sila, matrick sila. Ngayon, yung lagi ko sinasabi nyo yung maging sa Book of Revelation, ang Antikristo, ang seat of power niya ay nandun lagi sa Asia Minor, which is true. Hindi naaalis yun, nandun lagi yun. At doon, maraming mga Hudyo dati, bago pa dumating yung mga Arab conquest, bago pa dumating yung mga Ottoman yung Ottoman Empire ay mabuo doon. Marami ng Jew doon. So mga tinatawag sila mga prototype Jewish DNA ay nandun sa lugar na yun. Darating ang panahon ng pagkakataon na to na ang bansang Turkey ay, kasi darating ang mga panahon, sa mga darating na panahon, magbabago ng mga pangalan ng mga bansa, tandaan ninyo. Babaguhin nila yan. Mayroong mga bansa na madidissolve, may mga bansa naman na magpapalit ng pangalan, bago. At hindi nga natin alam, baka yung Pilipinas madissolve na yan pagdating ng araw kung magpapatuloy sa kasamaan yung mga politician natin. Kasi wala tayong tinatawag na military force o power doon sa bansa natin. Kasi pag ang Amerika hindi na siya ganun kalakas, ang kanyang iintindi na lang yung internal niya, yung labanan sa loob, hindi na siya makakatulong sa ibang mga bansa para mag-survive sa magiging kalaban. Ayun ang nakikita ko rin doon. So kapag ang Pilipinas ay ganun din, hindi siya nagpursige na maging powerful, at least dun sa lugar na yon na meron siyang military might. At kapag hindi nangyari sa Pilipinas yun, ang Pilipinas po ay madidissolve. Maaring masakop ng ibang bansa at maaring maraming Pilipino humiwalay na at maging small republic yung mga islands na yon. Ayun ang nakakatakot doon. Sa darating na panahon ay posibilidad na mangyayari yan. Lalo ng mga Pilipino hindi nagkakaisa. Yun ang nakakatakot doon. Maaari sinasabi ng iba, buti nga yung ganun. Maaari sa iba, pwede. Pero tandaan niyo yung walis tingting, di ba? Kapag nag-iisa ka lang na tingting, madali ka mabali. Pero yung walis tingting na nagkasama-sama, di ba? Hindi nyo mababaling ganun. Ayun ang kagandahan nun. Sinasabi natin na ang pagkakaisa na sa may isang direksyon na ang tungo ay para mag-survive ang Pilipinas, ang mga Pilipino, sa darating na mga digmaan, sakuna o anuman, ay dapat united. Hindi yung united we fall. United we stand. So dito,
sinabi ng Panginoon Kristo, makikita ninyo yung abomination of desolation. Ngayon, ang Israel ay nagkaroon siya ng si Trump ang may nito, si Trump. Gusto ni Trump na wag na mag-away ang Israel tsaka mga Muslim, pero imposible yun kasi nga nandun sa Quran ng mga Muslim na ang mga Hudyo, kahit mga Kristiyano ay mga infidels, ay kinakailangan patayin. Kinakailangan i-destroy, i-demolish. So nandun yun, hindi mababago yun unless na there's something might happen, a big one, para yung religion ng mga Islam, yung Islamic religion, ay biglang parang sinabuyan mo ng malamig na tubig at hindi na sila makakaporma. Maya, sabihin ko sa inyo yun. Dito, tinatag yung Abraham Accord nung September 15, nung 2020 lang, nung first presidency ni Trump noon. Yung Israel, UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, kinilala nila ang existence ng Israel. So, nag-sign na sila na pwede na sila magkaroon ng mga economic, yung mga deals, lahat yan. At alam natin na ang matinding kalaban din ng Israel ngayon, sa paigot niya, ay ang mga Islamic countries na yan. Mga Islamic countries. Kasi, nasa Deuteronomy na yun inihula. Kapag hindi daw po sila sumunod sa kalooban ng Diyos, yung mga Israelites ay magpapalabas ang Diyos ng mga kalaban sa paikot niya. Magpapalitaw. Ay nasa Bible yun, kaya mahahanap nyo doon. So ngayon, makikita natin na nangyari yun. Kailan dumating si Muhammad? Nung mga 632 AD. At yung pananampalatayang Kristyanismo ay sa panahon na to ay actually na-dissolve na yung tunay na Christian, yung first century Christian. Kasi nung panahon na to, 632, mga 405, 406, doon na naitayo yung Roman Catholicism. Ayun yung tinatawag na Western Roman Catholic. Pagkatapos yung Eastern Orthodox naman na hindi siya Catholic pero Eastern Orthodox, ito naman yung nasa Asia Minor yan, nasa Eastern Europe. Wala doon sa West. Kaya makikita natin dito nang dumating yung tinatawag na Islamic religion, ay marami mga Hudyo rin ang tinatawag na pinasubdue at ikinaila yung religion nilang Jewish religion, at marami sa kanilang nakatakas. Marami sa kanila ang hindi pumayag at iba sa kanila ay lumaban. Ngayon, dun sa sinasabi ko, dun sa kasi sa tinatawag na lugar dati ng first temple na nai-built ni Solomon, nandun yung sa Temple Mount, kung tawag sa Jerusalem. Pati yung kay King Herod noon na pinatayo niya rin, inaayos-ayos niya yung second temple, na inaayos-ayos niya. Actually, sina Ezra at saka Nehemiah yun yung nagtayo ng second temple. Eto, yung mga Romans, tinayo nila, ni-renovate nila. Tapos giniba rin nila nung 70 AD. So wala ng templo until now. Nung dumating nung panahon na 800 AD, I think, if I'm not mistaken, mga 812, 813 AD, nakubkob ng mga yan ang mga ng mga Arab Muslim ang Jerusalem. And then nagtayo sila ng Dome of the Rock para maging pilgrimage nila, pilgrim nila yun. Yung nag-decide sila na bago mamatay si Muhammad ng June 8, 632 Common Era,
Yun, bago siya namatay nung 600, si Muhammad na sinasabi ko, nung 632 CE, namatay siya ng 62 years old, ay na-conquer na ng mga Muslim, Arab Muslim, ang buong Middle East. Pagkatapos ay unti-unti na nilang kinoconquer North Africa kasi nandun yung Alexandria na Christian Church at nag-collapse din yun. Pagkatapos inuunti-unti nila yung Europe, gumagamit sila ng armas. Lahat ng madadaanan nila, convert or death. Mamatay ka o makonvert ka. Yung mga ayaw magpa-convert, hinahawakan ng ulo, pinuputol, pinapatay nila. Tapos yung mga babae, inuhuli nila, ginagawa nilang sex slave. Ganun ka-brutal noon. Hindi nyo ba alam, yung propeta nilang si Muhammad, kung sino pumatay sa kanya, isang Jewish woman na alipin niya. Si Zainab bint Al-Harith. Nilalason siya. At nalason niya si Muhammad. Kaya yun ang kinamatay niya. Yung sinasabi ng mga Muslim na si Muhammad ay inilipad sa langit. Hindi. Inilibing yun sa Mecca. Doon sa Mecca, hindi na nakarating yun. Kasi yung last leg nila ng pag-pilgrim nila papunta sa Medina, doon na siya nadali. Isang Jewish na babae. Paghihiganti yun dahil yung tribu niya o yung lugar nila ay pinahirapan, pinatay yung mga magulang niya. Ngayon, hindi niya alam na yung babaeng ito na servant niya ay isang Jew. Magaling ang mga Jew, lalo yung mga Israeli, na mag-penetrate para maging isang, alam nyo, yung mga secret agent. Kahit sa bansa, ganyan din, kaya nadali nila yung Iran. Naalaman nila posisyon ng mga nuclear laboratory dahil sa mga Israeli. Magaling sila sa ganyan. Kahit sa bansa, merong mga Hudyo na nag-i-spy. Diyan sila well-trained kasi yun ang binigay ng Panginoon sa kanila na nakaalaman para mag-survive sila. Kasi Muhammad, namatay yun. Inilibing siya doon sa Mecca. Hindi siya umakyat sa langit. Ngayon, ang ginawa ng mga Muslim, kinonquered nila yung Temple Mount ng Jerusalem. At dahil ruins na yun, sira na, doon sila nagtayo ng templo nila, ng mosque, yung Dome of the Rock. Kasi paniniwala nila yung batong nakalatag doon inalay ng Diyos. Di ba, doon inalay, yung mga alam nila, doon inalay si Isaac ni Abraham sa Diyos nung sinubukan siya para kung susunod siya ng gusto, di ba? At hindi naman niya nasaksak si Isaac ng tatay niya si Abraham. Ang paniniwala nila, sinabi nila na yung bato daw na yun, doon tumuntong naman si Muhammad at inakyat sa langit. Parang ginaya nila yung pag-akyat ng Panginoon sa langit. Pero actually hindi doon. Alam natin sinungaling sila, di ba? Hindi naman talaga doon. Dahil nilason siya ng isang babaeng pangalan na si Zainab bint Al-Harith. Isang Jewish servant niya. Nilason siya, pinakakain siya ng lamb at nilalagyan ng lason lagi. Ang hindi nga nila alam, para sa akin, for me, ang duda ko noon ay yung lead, yung tingga, nakakalason yun kasi maraming lead ang Roman ginagawa nilang panghinang sa mga pipelines nila sa tubig, sa aqueduct. Yun, kasi yung lead, yung tingga, pag yung kinayod nyo yun, parang powder yun, halo nyo sa tubig yun, pag pinainom nyo sa tao yun, mamamatay siya, magkakaroon siya ng cancer sa bituka o sikmura. Delikado ang lead cancerous yan So yun, habang siya, kasi paborito ni yung Muhammad na yun ay lamb. So nilalagyan niya ng lason lagi, hanggang sa namatay siya, hanggang sa pinatay niya talagang tuluyan. At tumakas siya nun. At gusto niyang, hindi ko alam pero may nagsasabi yung batang si Aisha na asawa ni 9 years old dati na inasawa ni Muhammad, kasi 50 years old si Muhammad nun nung inasawa niya
yung bata. Lahat ng tumitingin sa kanya, pinapapatay ni ni Muhammad. At hindi lang yun ang asawa niya, marami pa. Ganun kawalang niya mga tao nun. Until now naman, makikita niyo sila. Pero may katapusan yung ginagawa nila na yan. Ito na yung pinapaliwanag ko. Sabi, tandaan natin na yung abomination that causes desolation ay nakahula na sa Deuteronomy chapter 32 verse 16. They provoke him to jealousy with foreign gods. Ito yung cause With abominations, they provoke him to anger. Verse 37, they sacrifice to demons, not to God. Yung gathering doon, sa last temple, sa Temple Mount, yung third temple na ipatatayo, ang sabi, ay, ang Diyos ay na-provoke nila ang Diyos, dahil, yung ginawa pala ng mga Hudyo na yon, na third temple, is for the foreign gods, hindi para sa Diyos. And then, this is the abomination that causes desolation. Because, these people, yung mga Jew, kasi magsasacrifice sila ron they sacrifice to demons, not to God. Ayun yun. Kasi alam niyo bakit na yung ginagagawin nilang pagsasakripisyo ng mga animals doon, alam niyo kung bakit? Tinapusan ng Panginoon yun nung nakapako ang Panginoon sa krus, nung sinabi niya it is done, finished, tapos namatay siya, nahati yung curtain, nahati yung templo, nahati yung Holy of Holies, nag-split. Yung Holy of Holies doon, yung kaban, makikita ninyo na wala yung kaban doon. Kasi nawawala na yun Hindi na nila nakita yung magmula nung kay Nebuchadnezzar. Yung nandun, ay gumawa lang sila ng replica, pero hindi yun. Wala na doon. Wala na doon. Yung Holy of Holies nila na yung tinatawag ng Ark of the Covenant, wala na yun. Panahon pa ni Nebuchadnezzar na wala yun. Kaya, nung nag-o-offer yung mga Jew, yung mga Israelites ng unang panahon na yun, o mga Jew, wala na yung Ark of the Covenant nun. Mababasa nyo sa Book of Revelation. Doon sa langit, nakita yung Ark of the Covenant. Ibig sabihin, kinuha ng Diyos. Kasi sasambahin lang ng mga tao yun kung sakaling nandito. So, hindi nila makikita. Kaya sinasabi ng mga ibang mga naghahanap ng Ark of the Covenant, sabi nila, nakita ko dun sa tulad ni Wyatt, yung sa Badistan, hindi naman siya talaga, ano lang siya, yung wannabe, yung Indiana Jones para makadiscover. Pero wala doon. Wala na yun doon Hindi naman makikita yun yung ilalim ng Dome of the Rock. May mga parang kuweba yan. At hindi mapapasok ng mga tao basta-basta yun. At yung Ark of the Covenant ay hindi na talaga nakita yun. Hindi na talaga nakita. Kasi, kung nakita yon, kung nandun pa yon, babanggitin ng Panginoong Jesucristo yun. Yung Ark of the Covenant. Ngayon, hindi niya binanggit sa pagpipreach niya, di ba? May binanggit ba siya? Kasi, yung mga bagay na yun, Ark of the Covenant, yung mga symbol na yun, yung mga mana jars na nasa loob, it was just a shadow. Kasi siya na yung katuparan ng Kaya, hindi niya na binanggit yun. Kasi, pag hindi binanggit ng Panginoon, ibig sabihin wala dito sa earth. Wala rito. Kaya hindi na nila mahanap yun. Maaring kinuha na ng mga anghel ng Diyos yun. Nung panahon pa ni Nebuchadnezzar, bago pa wasakin yung templo ay nawala na. O kung itinago man yun, hindi sa Israel nakatago. Well, let's say nasa Israel nila nakita. Ngayon, mahirap patunayan kung yun nga yung Ark of the Covenant. Kasi nung panahon ni Solomon, maraming replika na pinagawa siya. Binigay niya sa mga anak-anak niya parang gift. Ganun. Pero hindi yun na totoo. So replica na lang. Mga kapatid, what is abomination? Sa English dictionary, Oxford also, is disgusting, ibig sabihin. Loath, hatred, disagree,
And it describes also the actions or practices considered sinful or morally wrong. Ibig sabihin, karimarim-marim. Ayun pala ibig sabihin ng abomination. In the Bible, listed various action or practices such as idolatry, homosexuality, cross-dressing. Ibig sabihin, yung cross-dressing na sinasabi nito, ito yung mga nagbibihis babae. Lalaki siya nagbibihis babae. Cross-dressing yun. Dishonest in about business practices and child sacrifices. Ngayon, yung mga child sacrifices, ito hindi lang child pornography. Yung mga bata, ginagamit nila as front to make money. Kaya makikita nyo yung mga gumagawa ng mga short video sa Facebook, YouTube, para ma-monetize yung video nila, gagamit ang bata. Yung bata, lolokohin, paiyakin, i-joke nila, ipaprank nila, pero hindi nila alam yung masamang epekto nun sa bata. Ibig sabihin, ano yun? Inhumane yung ganun. Inhumane yun. So, another form of abomination is cruelty to animals and illicit sexual acts. Bestiality. Yung mga nagpapagamit sa aso, sa mga animals. Kasama yan sa tinatawag ng Biblia na abomination. So, bakit sinabi ng Panginoon na doon sa third temple may abomination doon? Alam niyo kung bakit? Liberalism. Magkakaroon sa Israel ng total liberalism. Until na meron na, di ba? Na they don't bother anymore about the Torah, about law of Moses. Kasi separation of state and religion na. Pero hindi ganun ang promise ng Diyos sa kanila. Sa kanila, yung government nila must rule and run under by God. Theocratic. Theocracy. Tignan niyo yung mga Muslim. Pag Islamic government, ibig sabihin, nandun yung Sharia law nila. Ang pinaiiral nila ay ang estupidong law nila, di ba? Na pag sinungaling ka, ay putulin yung daliri mo, o basta, pwede sila mag-asawa ng marami. Siyempre, yun ang gusto-gusto ng mga tao, di ba? Kaya marami sila naging followers nun, mga lalaki. Nangako, if you fight, pag namatay ka, bibigyan ka ng 70 virgin, 70. Naubos na yung mga virgin sa langit eh. Pagka puro ganon, puro 70. Sabi nga ng iba, baka 70 years old virgin. Maari. So, dito, makikita natin dito, in the Bible, isa yun sa mga listed dito, yung bestiality. Okay. Pumasok lang ako sa bahay kasi yung mga kapitbahay doon, nag-iingay, baka magbukas ng mower nila. Mag-ano ng lawn mower nila. Kaya, dito na ako sa loob ng bahay. So, yung mga abomination na to ay, ito yung causes ng desolation. So, ang Israel, sa panahon na yun, ay magiging very liberal. Yung liberalism, ayun ang iaano nila. Kasi, they will follow Europe. Yung ano ng Europe. Yung mga palibot niya ay mga Muslim. At yung ganong practice nila sa West Bank, makikita natin doon, yung mga ibang mga Palestinian doon, ay they will cause trouble sa lugar na yan. Ganon ang mangyayari. And, isa pa sa palatandaan, yung Jerusalem, gustong gawing ano yan yung tinatawag na capital. Panahon ni Trump yun, nung unang presidente pa siya, yung presidential ano niya, years niya nun, ay gagawin. Pero hindi magandang idea kasi nga, nandun yung Dome of the Rock, nandun yung mga Muslim na na Al-Aqsa Mosque, nandun pa. So, paano mangyayari yun na maililipat doon? Isa pa, disadvantage sa kanila. Kasi kung sa Tel Aviv sila, pwede silang maprotektahan ng Israeli Navy nila, tsaka yung mga Navy ng mga
Western powers nandun. So, madali sila. So, parang hindi nila magagawa. Pero, darating oras na ililipat nila yun. Ililipat nila yun. Makikita natin. So, dito, sa panahon na yun, yung Jerusalem ay magiging center talaga ng seat of power ng Israel kasi preparation yun for the Antichrist. Alam nyo ba na ang Dome of the Rock na pinaglalagyan ng, alam nyo yung Dome of the Rock ng mga Muslim doon ay itinayo yun noong 685 AD at ginawa yun hanggang sa 692 AD na rebuilt yun. Pinatayo yun ng Muslim na siya isang caliph, si Abin al-Malik Ibn Marwan, para gagawin nilang tinatawag na Mashhad o yung pilgrim place, yung lugar lang na yun. Kasi paniniwala nila doon umakyat sa langit, sa bato na yon na nasa loob, yung parang malapad na bato, parang lamesang bato na pinaghigaan kay Isaac nung bata pa. Paniniwala nila doon inakyat si Muhammad. Paniniwala nila na hindi siya namatay. Pero pinatay siya ng sinabi ko sa inyong babae. Na Jew na babae. Nilason siya. At yung bangkay niya inilibing lang doon sa Mecca. Hindi siya nakarating doon sa Jerusalem. Nagsinungaling na lang yung mga followers niya para yung mga followers niya, ang paniniwala nila, mapalitan yung paniniwala ng mga Christian na si Jesus Christ umakyat sa langit talaga. So, ginaya nila yon, kinapi nila yon. So, naitayo yun, yung Dome of the Rock, pero dinestroy ng earthquake noong 1015. Tapos ni-rebuild uli nila ng 1022, 1023, nire-repair nila na hanggang 1027, 1028. Noong 1033, nilindol ulit yun. Nilindol. Doon nila nilagyan ng mga beams na kahoy na lang para yung kahoy hindi kaagad bibigay sa lindol. Pero ito yung ito yung kakaiba pa eh. Nung pinatayo nila yun, non-stop ang lindol doon. Kasi yung lugar na yon, alam natin na doon nakatayo one time yung temple ni Solomon na pinatayo, yung tinatawag na templo na inihandog ni Solomon sa Diyos. So yung templo na yung earlier years niya, nung 808 AD, nagkaroon ng malakas na earthquake. Nasira yun, nag-collapse yun. Tapos tinayo ulit nila. Nagka-earthquake na naman ng 846 AD. Nung 846 AD. Subalit nung 1015 AD, yung dome, yung pinakaibabaw niya, nag-collapse yun sa earthquake. So from 1,019 years ng existence ng dome na yon, yung Dome of the Rock, yung building na yon, non-stop yung earthquake. Kaya mangyayari dito, isang powerful earthquake ang magpapabagsak dyan sa darating na panahon. Yun ang sinasabi rin ibang mga eschatology Bible scholars. Another big earthquake. Para wala silang masisi. Walang masisi yung mga Islam na yon kung sino ang sumira. Doon sa ilalim nun, merong cave yung parang cavern. Kasi hinukay ng mga ng mga archaeologists, ng mga Israeli archaeologists. Kita nila may mga cavern. So, hindi nila tinuloy yung kasi nagsusukat sila kung anong meron doon sa kung baka nandoon yung pillars ng original temple. Pero wala. Kaya yon, pag lumindol, pupunta sa sinkhole yon. Yung building na yon. Kasi yung bato ron, in my own understanding, hindi yun ang eksaktong bato na pinag-alayan kay Isaac ni Abraham. Hindi yun. Hindi yun yung bato
Hindi sigurado yun kasi nung mga panahon na yun, nung wala pang Islam, ang mga Christian nun, yung mga palatandaan na mga bato kung nasaan yung mga Hudyo noon, wala nang nakaalam nung after 70 AD. Alam niyo kung bakit? Hanggang 73, hanggang final is 78 AD, bago mag-80 AD, yung mga nakatira doon, minasakir na. Minasakir na mga Romans. Kaya wala nang nakakaalam sa tunay na lokasyon ng yung bato na pinaghigaan kay Isaac ni Abraham. Wala na ron. Somewhere there na meron. Pero hindi ng eksakto. Yung mga pundasyon ng mga templo ron, naalala ninyo, giniba totally ng Romans, pati yung Holy of Holies eh. Totally, wala, kinalat nila yung mga bato. So, paano nilang malalaman kung ito nga yung bato na yun? Eh, marami mga batong nakatumpok ron. So, ayun ang isa ron. Pangalawa, ang isang teorya din na maaaring mangyari, dahil ang Israel ay napapaikutan ng mga Muslim, at kung gagawin nilang capital ang Jerusalem, doon nila patatamain ngayon yung mga tinatawag na parang White House, di ba? Yung mga missile. At yung mga Muslim din na yon, either from Iran, Iraq, o Syria, sila rin na magwawasak ng templo na yon. So mawawasak yun. Sino-sisi nila? Sarili nila. Ganon ang mangyayari doon. At maaring malakas na earthquake. Pag malakas na earthquake, ay i-claim kagad ng Israel yun. Pababantayan kagad yun. Para wala ng ano. At itataboy nila yung mga nakatiradong mga Palestinian sa West Bank palabas. Kasi ang Israel, tandaan ninyo, kapag naging very might na and powerful na yung kanilang Air Force, pati Navy nila, pati mga military nila, yung mga kalaban nila ay hindi nila matatalo ang Israel. Ang magiging pagkakamali ng Israel ay makikipag-sign siya ng deal, not knowing yung palang Antichrist. Akala nila, kakalahin nila yun, na manggagaling doon sa Asia Minor, na Turkey. Makikipagkaisa siya sa Turkey. Hindi naman gawain ng Israel yun eh. Makikipagkaisa, magsasign ng deal, magkakaroon ng kapayapaan. Anong gagawin? Babakapan kita, Israel, kung sino man yung prime minister sa panahon na yun. Babakapan kita na kakausapin ko ang mga Islamic leaders na i-move nila yung templo nila. Alisin nila yung templo nila dyan sa Dome of the Rock. Maaaring ganun ang gawin. Or makita ng Israel sa isang portion pala, dun pala yung pinaka-templo talaga na kinalalaki ng Holy of Holies outside sa Dome of the Rock. Kasi yun ang sinasabi ng ibang mga teorya doon sa Israel. Yung Dome of the Rock ngayon is outside yon, sa pinaka-Temple Mount mismo, sa pinaka-Holy of Holies mismo. So, maaaring gano'n na mangyari. So, ang mangyayari niyan talaga ay yung templo na yon na itatayo ay poprotektahan siya ng isang leader na yon. Yung leader na yon, kasi ang Turkey, member siya ng NATO, permanent member. Yung mga Muslim, kontrolado niya yung mga Muslim sa paligid ng Israel. Kahit Egypt. Malakas ang Air Force ng Turkey. At hindi lang yan. Sa panahon na yon, ay igagaranti ng leader na yon na manggagaling ron na may kapayapaan. 7 years sila na magkakaroon ng deal kasi to give way para ma-build yung last temple. Yung last temple na yon ay matagal nang hinihingi ng mga Juyan, ng mga Israeli. Ito makikita natin dito. Sa Israel, maraming klaseng Hudyo. Kaya kayong mga lalo na nagpupunta sa Israel o nagtatrabaho dyan, iba-ibang Jew yan eh. Marami dyan. Maaaring yung inaalagaan yung mga matatanda dyan, yung mga nasa Israel, ay mga secular Jews sila. Hindi sila kabilang sa anumang mga religion dyan na Merong tinatawag na mga Jew. Yung mga Jew mismo, merong Orthodox, conservative Jews,
Merong Reform Jews. Iba-iba silang version. Parang Christianity. May Katoliko, Protestante, Born Again, Pentecostal. Iba-iba sila. Merong Reform Jews. Merong Modern Orthodox Jews. Merong Haredi Jews. Yung ultra-orthodox. Merong Hasidic Jews. Yung naniniwala sa mga mystical beliefs. Hasidic ang tawag sa kanila. Merong Reconstructionist Jews. Ito yung mga Jew na naghahangad na magkaroon ng Third Temple. Merong Humanistic Judaism. Humanistic, yung ano nila, social working, mga parang social workers, gusto nilang ma-build ang isang komunidad na ganyan. Hindi, mga Hudyo rin sila. Merong secular Jews. They're not practicing Torah and Mosaic Bible, yung ano ni Moses, yung mga yan. Hindi sila nagpa-practice, secular Jews lang sila, basta sila Israeli lang. Unaffiliated Jews. May mga unaffiliated Jews naman. Yung mga unaffiliated Jews naman, ito yung mga Jew na, pero mga ano sila, ang religion nila ay Islam. Kabilang sila sa iba't ibang version, pero Jew sila. Meron naman theocratic Jews. Ito yung mga tao. Ito yung mga delegadong Jew. Gusto nila na ang Israel, ang batas na sinusunod tulad ng Islam na Sharia, ito ay yung Torah mismo. Theocratic. Meron silang Sanhedrin. Gusto nilang ibalik ang Sanhedrin at sila ang may gustong ipatayo ang Third Temple. Yung mga tao na to. Equivalent sila sa Islamic Republic. Etong theocratic Jews. Yung government nila runs by Torah. Eto, makikita natin dito na sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4, Ezekiel chapter 40 hanggang chapter 48, at Daniel chapter 9 verse 27. Ito yung mga verses and chapters na kung saan ang man of sin, ang Antichrist, the abomination that causes desolation, ay lalabas doon para i-rebuild niya ang Third Temple. Yung mga tao, dahil liberal na masyado ang Israel sa panahon na yon, makikita nyo yung mga gay parade nandun. Lahat ng kasamaang kalaswaan nandun. Yung mga turista nila, lahat makikita ninyo. Kasi more on Democrat na sila, liberals na sila. They will go after the pattern ng Europe. At itong Antichrist na to, sa una ay man of peace siya, pero wawasakan niya talaga ang Israel. Wawasakan niya. Meron siyang dugong Hudyo. Makaalala ninyo yung sinabi ko si Dan, yung isa sa mga kaapu-apuan niya ay magiging ahas o Antichrist. Ito pa. Makaalala ninyo yung 12,000 na Jew sa bawat tribes, di ba? Tinatakan niyo, ibig sabihin, they were saved sa panahon na to ng 3.5 years bago mag 7 years tribulation o yung another 3.5 years. Bible na nagsasabi nun. Makikita ninyo, nawala siya, hindi na siya binanggit sa yung tribe ni Dan. Wala na. Maging yung mga tribes na papasok doon sa langit, yung 12 pillars doon sa heaven eh. Wala na si Dan doon eh. Sabi nga ng ibang mga paniniwala ng mga tao nung araw na yon, yung Dan daw, sila rin yung mga tao na nagtatag ng Denmark. Di ba? Yung Denmark, sila yung nagdeklara na walang Diyos. So, yung northern tribe ng Israel, yung Dan, ang unang-unang tumalikod sa Diyos, di ba? Maalala ninyo? Sa panahon niya ni Samuel, di ba? At sila yung unang-una na kinaladkad ng kalaban para itapon sa ibang lugar. So, sila yung una na tumalikod sa Diyos, yung tribu ni Dan. Kaya makikita niyo, wala na siya rito. Pero,
may lalabas na Antichrist na may dugong Hudyo. At yung dugong Hudyo na yon ay sa prophecy ng Biblia na sinasabi ng Genesis ay yung magiging serpent. Serpent meaning siya yung magiging devil o traitor. So dito makikita natin dito na inihula rin ni Jeremiah chapter 31 verse 38 hanggang 40 na yung third temple na pinatatayo ng Israel sa pamumuno ng guidance ng Antichrist. Kasing gagawin ng Antichrist, lalakad-lakad siya ron at mananalumpati yan. Sa loob ng 3.5 years, yung templo na tinayo nila, itong mga Hudyo na to, yung mga conservative Jew na kung tawagin, yung mga theocratic Jewish people, magsusunog sila uli na magsusunog ng mga baka, ng mga tupa, di ba? Tapos na yung ginawa na ng Panginoon yun. Ibabalik nila yon, i-revive nila. Magkakaroon ng revive Sanhedrin. At yung Antichrist naman, magkakaroon ng revive Roman Empire. Siya mismo yon. So dito sa religious side, yung Antichrist ay nandun katabi ng mga theocratic Jews na nagsusunog uli kasi may Sanhedrin na naman nun. Ang gagawin niya? Ipatitigil niya yung paghahandog. Yun yung tinatawag na sisirain ng Antichrist yung naging kaugalian ng mga Jew. Kasi ang gusto niya ma-eliminate lahat ng mga Jewish people doon o mga Israelis doon sa Israel sa panahon na yun. Kaya ang gagawin niya, patitigil niya kasi yung Antichrist, siya na yung leader at siya yung kinikilala ng NATO na North Atlantic Treaty Organization na pinuno. At pati ng United Nations kilala siya. So mayaman yung bansa niya, makapangyarihan at advance on technology. Maunahan niya pa ang Amerika. Kasi revive Roman Empire. Tandaan niyo, yung iba nagsasabi baka ang Amerikang revive Roman Empire. Hindi. Hindi. Kasi maraming mga Christian dito, alam nila yan. Ang government dito ay mostly run by Christians, believers. Mawawala lang ang lakas ng Amerika if, dumating ang rapture of the church. Wala nang mga key leaders, key roles na magro-rule sa bawat posisyon ng bansang Amerika. So dito, makikita natin, sinabi ni Jeremiah na meron tinatawag na rebuilding of the temple. So, fourth temple na to. Ito yung temple na kung saan, pag dumating ang Panginoon Kristo, yung third temple na wawasakin ng Diyos sa pamamagitan ng katakot-takot na delubyo sa kuna. And then, pagbaba ng Panginoon, merong trono na ise-set up. Yung temple na dadating dito sa earth, doon sa Temple Mount, ay hindi ginawa ng tao, kundi bababa, galing sa langit mismo. Yung trono nakaset up, tapos yung Ancient of Days, uupo. Ang Panginoon Kristo, pagbaba niya. So, meron tinatawag na fourth temple dito sa earth, at merong fifth temple also. Ito yung fifth temple, makikita niyo sa Revelation 21 verse 2. The New Jerusalem in heaven. Yung pinaka-templo doon, yun ang pinaka new heaven and new earth natin. Nandun na mismo ang templo ng Diyos. Yung dito, makikita nyo, kaya lang baba yung templo rito, tsaka yung trono ng Panginoon sa Kristo, trono ng Diyos, ay dahil mag-aari siya ng 1,000 taon. Millennium reign. Millennium reign. Minsan nagkakamali ako, kala ko 2 million years. Hindi. 2,000 years. Millennial reign is 1,000 years. So, ayun ang ibig sabihin nun. Kasi nakakalito minsan, kasi ang K is 1,000, M is million. So, millennial reign ni Jesus Christ is 1,000 years na pag-ahari niya. Mag-ahari siya. Yung trono o yung tinatawag na building na templo na nandoon sa Jerusalem, sa Temple Mount, ay hindi ginawa ng tao, kundi bumaba sa langit. Makikita niya, mababasa niya na bumaba kasaming trono. So,
it's bumaba. At doon, yun ang pinakatrono ng Panginoon sa Kristo. Doon siya mag-ahari for 1,000 years. At yung mga namatay, na nabuhay na maguli sa pagtunog ng trompeta ng Diyos, at yung mga ni-rapture na nabagong katawan, sila yung kasakasama ng Panginoon na nag-ahari dito sa lupa ng 1,000 taon. At sila yung lingkod ng Panginoon na umaawit gabi at araw doon sa Jerusalem. At ang Jerusalem ang magiging sentro. At ang sabi, ang magkakaroon ng malalapad na daanan. At hindi lang yan. Sa panahon ng tribulation, di ba? 7 years tribulation yun, 3.5 years, yung pagtatayo ng templo. Merong kapayapaan na pakunwaring kapayapaan. And then, wawasakin ni Satanas o ni Antichrist yung deal na yon at mag-ahari siya doon sa buong Jerusalem, sa buong Israel at sa buong Middle East, kasi kontrolado niya ang Middle East. Kinakailangan nasa kanya lahat ng resources at kontrolado niya yung NATO forces, yung European Union, kasi nga kasama yun sa mga crown jewels niya, yung 10 crowns, yung original na European Union nun, Roman Empire yun. So, yung Antichrist na yon ay tao rin siya, pero siya ay merong dugong Hudyo. Kaya alam niya kung paano niya i-offend ang mga Jew. At hindi lang yun, kaya nga Antichrist ay antay siya, laban siya kay Kristong darating. Kay Kristo, kay Yeshua, sa Panginoon sa Kristo mismo. Kasi ang mga Hudyo, tandaan ninyo, yung mga Jewish, nagpa-practice ng mga Orthodox Jews, they really, really hate Jesus Christ and Christians. Hindi sila mababait, tandaan niyo. Kapag nakatalikod ka, nag-iisa ka, naglalakad ka, they know who is Christian and not. They might gonna kill you. Para silang mga Muslim din. Ang paniniwala nila, yung Diyos nila, yung Ama. So, kaya madali silang mapagkaisa ng Antichrist, yung Jewish Orthodox, at saka yung mga Islam, mga Muslim. Madali silang mapagkaisa, yung differences nila, itatabi nila yun. Just to gain peace. Parang kakalabanin nila yung darating na Savior. Pero matatalo sila, of course. So makikita nyo rito na sa Revelation chapter 17 verse 3 hanggang 18, ang symbol na ginamit dito, babae na harlot na nakasakay sa likod ng halimaw, yung kingdom ng Antichrist, which is liberalism of Catholicism. Mga Catholics yun. Ang Roman Catholicism, sa panahon ng Antichrist na to, ay magiging liberal sila kung anong gusto. Kung anong gusto ng pamumuno ng Antichrist, susundin nila. Kasi mananatili nandito pa sila sa mundo dahil hindi sila mararapture Hindi naman sila kabilang doon sa mga tinubos ng Panginoon May mga Christian na Bible-believing Christian na mamaiiwan talaga kasi nga nanlamig sila. Ngayon mararanasan nila ngayon ang dilubyo ng Antikristo. At ang sabi ng Biblia, marireveal yung Antichrist kapag inalis ang alin, yung humahadlang. Hindi tao yung humahadlang sa kanya. Alam niyo kung ano? Holy Spirit. Sa panahon ng Antichrist, 3.5 years ng kanyang rampant na pagre-reveal, pagpapahirap sa mundo, sa mga tao, ay wala ng Holy Spirit. Hindi mararamdaman ng isang Christian dati ang Espiritu ng Diyos. Ang gagawin niya, run and hide and run and hide. Dahil matatakot siya sa mangyayari sa kanya. Ganon ang mangyayari doon. Kahit anong panalangin ninyo, kayong naiwan. Kahit anong dasal, kahit anong awit ninyo, hindi niyo na magagawa yan. At lalayuan ng kamatayan, ang sabi, ang mga tao. Lalayuan siya ng kamatayan. At yung mga fallen angels, yung mga demons, ay literal na bababa sa earth kasama ng Antichrist. Literal na makikita ninyo na may mga entity na lumalapit sa mga makasalanan. Nakakausap nila. Sinasabihan sila kung anong gagawin. So, dilubyo yun. Parang panahon yun ni Noe bago dumating ang baha. Kaya dito, ang magiging conclusion ko sa inyo ay,
Sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Sinabi ng Panginoon, ang salita niya ay hindi maglalaho. Ang maglalaho, heaven and earth. Itong present earth and heaven na to. Maraming salamat sa inyo at naway naintindihan ninyo kahit papaano yung aking nais sabihin sa inyo. To God be the glory in Jesus' name. At maging mapagtiwala kayo sa Panginoon sapagkat siya lamang po talaga ang hinahantay natin at hinihintay at inaasahan sa mundong ito sa kanyang pagbabalik. God bless inyo lahat. At ito pong inyong kapatid, si Brother Joe. At kung kayo pa ay hindi pa nakakapag-subscribe po sa YouTube ko na to, ay program natin na to, ay pwede po kayo mag-subscribe. At sa susunod po muli, at naway ako'y makaawit mismo ng mga Christian karaoke song sa susunod, pero titingnan natin kung hindi po makaka-copyright. Maraming salamat sa inyong lahat. Brother John ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.